ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mayang adlaw ka natuntanan o welcome dito sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga higala. Yes, mga higala, no? Panuban tayo na karon, mga higala, no? Hangtod alas 5 sa hapon, mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, no? Kumusta man mo diya sa inyong palibot karon eh? Well, kamusta, no? Anyways, mga higala, ato ang tambayan karon, mga higala, no? Ato ang mga kasikas atong palibot, mga higala, no? Nga of course, no, maghatag og kwan sa to, ano, kaning maghatag og kaning impormasyon, no? Impormasyon, kaalam, diha alang kaninyo mga katambayan. Of course, para magtambay ta, mga higala, at least nantay learnings, char. Upok kaya kaning mga panok, kung isgutan na tambay, mga higala, kaning mga tambay, mga higala, usahay naman na sila mga kanang mga understanding sa palibot, mga katambayan, no, kung saan itabo sa tuwang lugar, no, pero kanay dito sa ta magstorya kinubog din chari mga higala karong takna ang mga katambayan, no, ato hisigutan, no, ang nahitabo nga baguhay lang na human nga BIMP or Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area series of meetings, no, nagsugod sa senior officials meetings, katong mga private meetings, kauban ng mga local government youth sa meetings na engagement, mga higala, og last mga katambayan, no, ang katong sa milabay simana ni, no, ang kaning ministerial meeting, mga higala, kung nasa, no, gihisgutan ito kung paunsa na mas mapanindot, no, ang mas mapanindot o mas no, of course connectivity na discuss nato ni Agi, mga higala, no, in terms of connectivity, border, muna isa na sa isgutan ng mga higala, mga borders po, no. Tapos po, no, isa po sa mga ginakuan po nato, mga higala, no, ang kining border
aerial connectivity, kada siya may air connectivity sa mga kano, kaya syempre, sila nga naman ta din yung mga katambayan, no? So, mo na ang isa sa mga gitutukan atong kano. But anyways, may gala, as kano, discuss po dito mga gala, no, kung paunsa, no, ma-empower ang ato ang mga regions, mga gala, no, especially Mindanao and Palawan, mga gala, no, nga murag gineko nga murag ginaisip nga murag last frontier pero Pilipinas gyapon na no Pilipinas gyapon na mga tambayan. So ang kuan ron ang sani kaning focus karon sa ato ang gobyerno no nga adi sa gobyerno sa BIMP gano nga matabangan no maabot na gid ang development dinhi sa Mindanao ug Palawan mga igala no kay para of course no kay mo lagi to kung gingon lagi no medyo mo to kinahanglan tabangan no diri sa tuas Pilipinas mga igala. So ang kuan karon mga igala no as the signing minister of the Philippines for BIMP no nga si Mindanao Development Authority chairman no nga si Secretary Leo Tereso Magno no nga kinahanglan kuanon mga igala no kani i-strengthen ang ato ang mga local government units no i-empower ang ato ang local government units mga igala no through what? Through collaboration and consultation. Actually dugay na ginabuhat no ginabuhat mga igala pero well since kuan man no since wala pa ambot lang kung dugay na ginabuhat ng collaboration but I don't know no kung unsa bay hinungdan mga igala pero sumala niya no nga dili sa tamong kuan about politika this is about time no magkahiusa mga government local government units mga igala with the national government no para mahatag nato no ang kinahanglang serbisyo for development dira sa tuang mga katag-satag sa mga lokalidad no. Well, mamupuna ito problema po good no kay especially siguro gamay kayo ang budget na ginaabot sa countryside mga igala no like for us here in Mindanao no gamay ra kayo maabot sa tuwa nga budget no so mo na mga igala no para mas makon i-empower gid dapat na atong kanang well di lang kay government mo it's because they nagya po yung mga private sectors no na willing mo tabang no, through public-private partnership kon PPP no mo na isa sa mga kuan no mo na isa sa mga angay na to nga mahibaw-an no. Anyways mga katambayan dito maglangan ato na paminawon mga igala no ang ato ang pakiginabi no kauban ng integrated state media mga igala no ang pakiginabi nato kang MINDAT chairman Secretary Leo Tereso Magno sa gipaygayon no human sa ilahang ministerial meeting sa BIMP Iaga. Paminaw na to. Based po sa ating meeting, ano po ang direksyon ng BIMP Iaga? Napakaganda. Hindi lang for next year, ang pinag-usapan dito yung BIMP Iaga vision hanggang 2035. We talked about cooperation between the four countries, sub-regional development of areas in the countries that needs development. Ito naman yung talagang pakay ng BIMP Iaga. The creation of BIMP Iaga is really to bring development to under or less developed areas. In particular, the Philippines, in Mindanao and Palawan. Napakaganda ng usapan dahil ni-renew ng apat na the four countries renewed their efforts into empowering not only the MSMEs but also empowering the local government units. There was a resolution and an agreement that development in any place must come and it may be initiated by the local government units. Kasi ang mga local government ang nakakaalam po anong problema. We will start for this year, for this year and especially for next year, we will start scaling up our engagement with the local government units para alamin natin kung anong kailangan nila sa kanilang development efforts sa kanilang mga lugar. Kahapon may meeting ang mga LGUs at na meron ng ibang nag-voice out na hindi natutulungan yung lugar nila. Sabi ko, kung pwede hindi muna ito yung panahon na umangal tayo, ito yung panahon na magsama-sama tayo. We will convene all of you one by one at makita natin kung anong pangangailangan. And we are very happy that development partners such as the ASEAN and ADB are here with us today in this
in this ministerial meeting. The ADB has reiterated its support sa mga proyekto na makakatulong sa development, lalong-lalo na dito sa atin sa Mindanao at sa Palawan. Ano po yung mga mostly ano po yung mga problem ng LGUs? Siyempre ang LGUs kailangan ng tulong on many aspects. Interconnectivity, kailangan nilang maayos. Iba-iba ang problema, iba't iba ang tema ng iba't ibang LGUs. Yung iba nangangailangan ng seaports, yung iba gusto may airport, yung iba simpleng pamumuhay ng kanilang mga tao, simpleng padagdag ng trabaho. And of course, we discussed projects that will cross not only local concerns but regional concerns. Katulad ng problema natin sa elektrisidad, problema natin sa patubig, problema natin on human capacity building, on people empowerment. While these concerns are regional, we are hoping that it would hit the problems of the LGU doon sa mismo. Meron po tayong plan for electricity trading? Electricity trading. Meron na ho tayo ngayon yan. Meron na ho tayong electricity trading ngayon. In fact, Mindanao ay nag-export ng 400 megawatts sa Visayas at minsan sa Luzon. Ang problema natin dito sa Mindanao ay hindi naman kakulangan ng elektrisidad. Maaaring magiging problema natin ito in the coming months or years dahil we are expecting development to come in. At ang problema natin sa Mindanao, isang problema natin sa elektrisidad sa Mindanao ay ang interconnectivity at mga lugar na wala pang access sa kuryente. Yun ang gusto natin matulungan, yun ang gusto natin ma-address. So paano po yun? Mga lugar po sa Mindanao na walang kuryente. Ano po yung... Mahabang solusyon at mahabang pag-uusap yan. Kung gusto ninyo pag-usapan ng detalye, wala akong problema. We have identified areas that needs assistance in connection dito sa Mindanao. Kung gusto ninyo ng detalye, mas mahabang usapan, I'm willing to sit down with you on that. Sa BIMPIAGA ministerial meeting dito is really the commitment of our partner, not only the commitment of the other countries but the commitment of partner agencies, development partners katulad ng ADB, which recognizes the need for development here in Mindanao. Nangangailangan tayo dito sa Mindanao at sa Palawan. Matagal na nating sinasabi matagal na natin pinag-uusapan yung kailangan ng pumasok ang development para magkaroon ng trabaho ang tao, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng kakayahan para pakainin at paaralin ang kanilang mga anak. This is what to sustain the gains of peace. Napakaganda ng sitwasyon natin sa Mindanao. Peace, the President repeatedly says this about Mindanao. Peace reigns now in Mindanao. Peace reigns in this region. To sustain that and to maintain that level of peace and order that we have, kailangan pumasok ang development, kailangan pumasok ang trabaho. So mga katambayan, no, ang pahayag ni Mindanao Development Authority Chairman, Secretary Leo Tereso Magno mga igala, no, sa human sa gipahigayon nga ministerial meeting sa BIMP no, last week. So mo na tong kwan karon mga katambayan, no, atuan ng mo nang kwan, no, nato mga katambayan, no, ato yung giingon nga kinahanglan magkahiusa ang tanan mga igala, no. Well, mo maghinang kon kailangan yun maghiusa kita tanan mga igala, no. And for us mga igala, no, nga matabangan pod, no, ang ato ang matabangan ato mga local government youths mga igala, daghan kita kon kailangan gyud mga programs pod gyud sa ato ang national government mga igala. So hopefully, no, kani nga mga mga igala, no, development coming from this kind of meetings, no, international, sub-regional na mga na mga kasabutan, no, will really help, no, the development of our countryside mga igala, no, our provinces, our local governments, no, nga mulambo mga igala kay kani manggod mga igala, no, pag once nga mulambo ang usa ka lugar mga igala, no, mo improve pud ang kwan pud, no, ang ginatawag nato nung unsa ba na kining panginabuhian, no, livelihood mga igala, no, mo develop po ang ilang kwan
for example, literacy, no, ang mga serbisyo mo improve pud, no, moabot yun na sa to mga kwan, although nagiuban mga igalangan na mga serbisyo nga dili makaabot sa mga kabukiran, especially kay tungod lack of resources. But once ang isa ka LGU empowered and has the capacity to help mga igala, no, kay tungod na-develop dito sila maayo mga igala, paspas sa kayo na maabot ang serbisyo dito, no, and daghan pud og mutabang pud mga igala, no. Mo na ang coming from the daghan po private sector nga motabang pod, no, if ever, no, nga asensado ang usa ka local government dinhi sa tuwa sa nasod mga igala, or sa asa sa nasod mga igala, no, especially here in Mindanao mga igala, no, nga nadiri halos tanan ng taas, no, sa poverty incidents, no, nadiri ang mga probinsya sa Mindanao, no. So hopefully, no, with this kind of kaning mga meetings, bilateral talks with other countries, no, matabangan gyud, no, matabangan ang atong nasod mga igala, no, nga mo asenso pa. Anyways mga igala, balik kita man lang sa importante pahinomdom ning atong Sibianan. Yes mga igala, balik kita diri sa ito palaguban sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas, kauban ni Armando Feniquito mga igala, no. Anyways mga katambayan, kani nindot ni Bambos nang kaya kung nakakaya mo kanahan maminawan, no. Anyways mga igala, no, ipahiga na to sa to national vasectomy. Ato i-google sa national, wala ko na google din, nag-break, no, national vasectomy day. National Vasectomy Day, no, karong 3rd Friday of November. Also karon 21 na, no? Pero ato ang may igala, no? Ato ang the city government of Davao mga igala, no? Padayon gihapon bisan pa magdili World Vasectomy Day mga igala. Pero regular na siya na serbisyo dinhi sa tuwa sa dakbayan, no. It's part of kining ginatawag lang family planning mga igala, no. Well, and di ba siya birth control, but somewhat planuhon lang ang pamilya ba, no. So ato ang City Health Office mga igala, wala man lang ginagawa na gusto ka magkaanak eh. Naman siya uban mga igala nung dili ka magkaanak pod, no. So muna iro na lang daw, well na po simbahan kontra na kay ngano daw nung iro na lang daw imong anak kaysa sa kaysa sa magbuhat ako ng bata, no, nawala ta. So man pag maghimo sila bata out of wedlock, inyong kundinahon. Paguman karon nga nag-control na sila, lahi na lang imong anak, inyo hagya pong control. O saan naman jud? Asa sila mo lugar? Asa mo lugar? Charing. Bitaw mga tambayan ay. So ang vasectomy mga igala is mo ni siya ang method, no, or birth control method mga igala, no. Well, I say birth control, it's because kanon man imong vas deferens sa anak mga igala, no, kanang ugat sa itlog nga mo na kanang kausanan, no, sa imong sa similya sa lalaki, no. So ang mga igala, no, okay, maka-surprise mga igala, no, okay, in terms of kaning tawag nato nga birth control kaning ani nga klase, no, nga sa una sige taingon na kaning tubal ligation, condom, no, IUD, no. Pero still daghan gyapon og nagapanganak mga igala, no. Okay, ang babae man gud may umagi tubal ligation, dako kay siya nga gasto, no, kay kinahanglan siya ikuan sa operating room. Unlike kaning kung may gano'n na vasectomy, ang ilang tawag sa tuwang kung may guys, no scalpel vasectomy, no, medyo kuan lang siya, dali ra daw siya kayo mga igala, no, pwede ra pinalo doon naka-oras ako ng procedure, no, para sa itong kalalakihan, no. And ang surprising, daghan na ang nagpa-vasectomy. O sa tawag anak, nagapakapon din sa tuwang mga kalalakihan. Wow, no. So wow, nanay kan may galano behavioral shift, no, sa tuong kuan in terms of family planning, no, kay dili lang ang magmakita nato din ba, no, nga ang pagbuntis sa babae, dili lang ang babae ang nagbuntis pa, kumbaga, no.
So, in bringing a family mga higala, dili lang dapat ang inahan mo'y magplano. Dapat po ang amahan. Dapat shared responsibility mo nang ginaingon sa to sa City Health Office mga katambayan, no? So, kung kayo na siya mga higala, no? It's a big kayo, no? Mga laudable na act mga higala, no? Nga pati ang mga lalaki, mga karon mga higala, no? Willing na, no? Nga ipakapo ng kaugalingan aron lang nga makuano tawag gani aron nga para sila kaugmaon silang pamilya, no? So anyways mga katambayan, para sa ubang impormasyon og sa tong edukasyon na lang pod, no, with regards aning vasectomy, atong paminawon may gala, no, ang kuano ang kining head sa kuano City Health Office Population Division may gala na si Ma'am Jerilyn Lewis mga katambayan. Paminaw na to. In the past, ang atong vasectomy is held every last Friday of the month. But since increasing ang volume sa atuang acceptors, nahimo na siyang twice a month. Kay dili na makaya sa ato ang mga surgeon na magtindog the whole day para mag-opera. So, naghihati na mo siya. Kasi, imagine nimo kung ang sa acceptor nimo 40 ka tao. So, dili na mo siya maapas. Kasi nag-average ng liog 30. Averaging na siya, oo. But mostly, wabot yun 18 per schedule. So, lampas siya 30, which we are thankful and dako pod og part ang media exposure ani nga nakaawhag mi og mga acceptors. Kasi part naman regular program naman mi sa ubang mga radio station. So dako siya og tabang nga na abot sa ato ang community ang information about vasectomy. Considering na kabalo mi na lisod gyud magkumbinsi og lalaki nga mo sumitan sa ilang kaugalingon para sa health aspect. So, dako pa gyud mi og tulubagon on inculcating a good health-seeking behavior for our male sectors. Wala man ta nag-discriminate, pero realidad yun na siya nga og naay magpa-check up, naay ipa-check up, usually ituklod yun ang babae. Uban isa dito imong anak kay magpa-check up. Pagpa-check up sa dito. Pero ang atong mga lalaki, lisod yun kaayo kumbensihon mo atubang og doktor. Mo nang karon nga increasing among acceptors, dako kayo nagpasalamat. Kay at least, hinay-hinay na nga natudluan nato atong mga kalalakinan to participate in activities na health-related. Dagang salamat, Ma'am Ja. Very good to know, no, na ang acceptance sa unsa ang ato ang mga paningkamot, no, pila na ka mga barangays ang ato ang naatuan na information na Tagalog information, particularly the 2nd district na nabatay mga information dissemination and appeal ba po during the conduct of kanagani mga serbisyo caravan nabatay team na mo-educate sa mga tao in a particular community para sa ilang buhaton para mo lessen ang population and the responsibility ipasa na po nato ngadto sa kalalakinan. Yes, sir. Una, ang tubag kung appeal ka sa serbisyo caravan, yes po. Tanang serbisyo caravan na ay lamisa dito ang population office under the reproductive health na table. So, family planning yun ang nakabutang sa iyaha. Although, dili lang siya tanan family planning, pero ang nakabutang sa among lamisa mauto para malahi gyud mi sa City Health Office. Kasi ang City Health would carry the health aspect. So na dito bakuna, immunization, ang distribution sa tambal, while ang population is concentrating on family management. Dili na siya family control. Wala man taga mandate, wala taga dikta. Dili man ta pareha sa ubang nasod na mandatory nga o duha lang imong anak. But we encourage family management. So during mga serbisyo caravan na atay lamesa dito, gahatag-tag counseling, gahatag-tag education campaign, we also provide mga commodities na kinahanglan. And dili lang ta limitado sa serbisyo caravan because ang City Population Division is distributed sa entire Davao City.
So ongoing siya. I happen to be at the main office pero naatay mga tao sa Matag Health Center. So kanunay ato ang mga IEC, mga education campaign sa district. So kada patapok, kung naay patapok na paghahimuon, diha tagahatag og mga counseling, mga education on family health. Kasi dili man ta limited sa contraceptives. Kasi kung ato ang istoryahon ang komunidad, pag moingon kag family planning, equals din ang kondom. Unsay idea nimo sa family planning? Kondom og pills. Which is, dili na mao ang konsepto sa family planning. Pamilya gani. So, planohon siya, gikan sa ihap, kanusa, o asa ka, manganak. So, ang family planning is for those who wanted to have children, kasi ginatabangan man na nato ang mga magtiayon nga maglisod og buntis. Katong mga gustong magbuntis pero naay spacing, ato-apod nang gina-cater. O katong limiting. Katong sakto na ni akong anak, di na ko modugang. That's what family planning is. So, kumpleto atong ginahatag para ma-manage nato ang numero sa pamilya. Kay mas mubuog numero, mas dali man ihatag ang iyahang needs o wants. Okay. Ma'am, pila na gani ka tuig, Ma'am, sukad nag-exist kini nga programa sa City Health Office? Embedded man yun ang paghatag nato og mga commodities, no? But for BPL program or ligation, nag-start atong ligation under with partnership sa CSWDO under sa City Mayor's Office katong 2005. So naatay accommodation sa SPMC nga pwede nato i-announce sa ato ang mga katawhan nga adto mo sa center, pa-educate mo dito unsay proseso, unsay requirements, unsay kinahanglan, then i-facilitate nato para pag-abot sa SPMC, miskin pa og walay PhilHealth kay although gina-encourage nato tanan nga magkuhag PhilHealth, atong mga way PhilHealth libre gihapon sila maserbisyohan sa SPMC. Now for our permanent method sa male sector kaning NSB, nagsugod ni siya atong 2008. Okay. So, mas later ang NSB na introduce. Okay. Ma'am, how does this affect ang population program sa Davao City, ang ato ang strength o kadaghanon nato sa ato mga tao since niapil na pod ang mga kalalakinan nga makig-partner na pod kay previously murag patriarchal man gud ang kuan ang estado sa pangunahuna sa kalalakinan na dili sila pwede nga mo take part sa family planning process. Pero karon nga dual na pwede ng asawa, pwede po ng bana nga mo-take og mo-assume og responsibility. So, kumusta ang ato na batay pagdagan sa populasyon niya? Kumusta po ang effect niya sa pamilya? Kung ato ang tanawon, kumpara a decade ago or 10 years ago, dako ta og population growth rate. Unsay buot pasabot sa population growth rate? Matag pamilya, mo average siya og 3-4 kaanak sa isa ka pamilya. So meaning, ang PGR nato nasa 2.3. Wala man tayo sakto nga point system. So butang na nato 3. Pero on average, 3 or 4 din siya. Sa karon ang atong PGR or population growth rate na nasa 1.6, 1.7. So buot pasabot, averaging, duha lang, kaya may point na tao. So atuwa siyang i-count as whole. So, ang average karon is duha na lang kada pamilya ang anak. So, most likely, nagid siya impact on the management of family. Kaya di man puta kaingon nga, dapat ikunhod na to atong population. Kaya unless magmas death ta, bukunhod yun siya. Pero ang ato ang gina-after is muhinay ang progress sa ato ang pagtaas. So, meaning, makontrol sa matag pamilya ang ilahang kanang pagplano kung pila ilang himuong anak. So, diha nato makita ang impact. And since nagbaba gyud ang PGR, buot pasabot na working ang ato ang programa nga gina-advocate sa ato ang mga komunidad. Especially so nga pati ang lalaki. Itong una sa pagsugod na mo sa NSB, kana lang basihan lang nato ang NSB kasi duha lang manggod ang family planning method sa lalaki. Kondom lang man o NSB. Ang kondom manggod, dili na mo makuha ang accurate account. Kasi pwede man nga dili mo agi og health center, dili mo agi og hospital.
So wala tay listahan. Although katulang ni agi sa amo Pero ang katong nipalit sa grocery, ang nipalit sa 7-Eleven, o ang nangayo sa serbisyo kanaban. Kaya ang serbisyo kanaban baya, murag katunga sa among giserbisyuhan ang taga-district, ang katupong nagkanaban. Kasi kanak pabay paliton, na panghatag. So sa condom, dili kayo accurate ang amo ang kanang listing anak. Pero nagataas din siya kasi mo may common. Masayon, way monitoring. May monitoring, di man pa sa pills. May nagbalik ni mo pag after sa 30 days, di mangayo kag-usab, malista man mo pangalan. So ma-monitor na mo. But with NSB, kung una sa pagsugod na mo, sa mga 5 katuig na mo, kumbate sa NSB, maka-NSB lang migduha sa isa ka bulan. Kaya hay tulid na mong likodan na, ay salamat. So, buyag, wala po minasiro kada bulan, pero mo lagi na, 2, 3, 5. Pero karon kami na mo balibad. Sunod na lang mo, as early as now, na may January nga acceptors. So, nakabooking na midaan. So, hayahay na. Pero ma'am, katong interesado, pwede na gid ko ninyo hunghuman niya para di maklaro. Sige ma'am. Pero ma'am, do you think nga abdi na ang galamhan sa ato ang mga kalalaki ng Gabawenyo diri sa ato ang syudad sa pagdawat aning matang sa family planning? Yes po, I can really say na na-agyud tayo behavioral change na na-inculcate sa male sector. O dili lang siya sa pagdawat sa NSB, pati ang pag-uban sa ato ang mga buntis. Kasi kung una, magpa-check up, si buntis lang man ang muadto. Magpa-immunize, si mama na po'y mo bit-bit sa bata. Karon makakita na mga magtiayon. So meaning, nadawat na nato ang konsepto nga magtiayon mo, buntis ta. Dili, buntis siya. Kaya duha man mo naghimo, ana, siya na nagsabak. Pero duha jud mo, ana. And makita na mo sa health center, nanay mo adto nga magtiayon, nga magpa-check up, ug napoy mo adto nga magpa-immunize. So, dako na siya nga achievement para sa ato So, mga katambayan, no, ang pahayag ni Ma'am Jerilyn Lewis, mga higala, ang labaw sa City Health Office Population Division. So, mga event sa event sa pagpa-check up sa mga inahan, no? Di na pareho na to, inahan lang perminti mo ato sa mag-inusara mo ato sa mga center, no? Uba na nagid sila ang mga bana. Well, nice one, no? Nindot nga kampanya mga higala, no? Nga sa tuwang local government na murag murag na enlighten og na educate ang ato mga kalalakihan, no, nga magpa-check up, no, nga muuban sa pagpa-check up, no. Mo to gingon, dili nang buntis siya kundi buntis ta, no. Pareha man ninyo nagibuhat, pareha man ninyo lain na kay kumigo, pareha man mo nagpalami ana, mingon ta ko ana pa ina lang kay basig sulti na gihapon ako. Pareha man ninyo nagibuhat, no? Inyo man pareha man ninyo nakagustuhan, dapat sabay-sabay mo sa responsibilidad, no? O dili kay babae ray perminti pa kuanon patuloy to sa kaning unsa ni sa health center para magpa-check up. Oy, ayo ana. Mayroon kasi lipay-lipay pero pag kuan na abo sa responsibilidad maglikay-likay. Diyos ko, dagan gyapon na nagkakatag sa social media na mga anak klase daw kuno nga mga lalaki daw kuno mga katambayan. Of course, dili ako umpoy anak. O buntis sa akong partner. So kuan, no? Nindot na siya nga kuan gid mga higala, no? Hopefully mga higala, no? Magtuloy-tuloy ta mga higala, no? Okay. Dahil lisod pud kaya mga higala, no? Actually ginahat mo talaga ginakuan, no? Ginatagaan man og choice, no? Ginatagaan mag-choice sa tuang mga kuano sa tuang mga personahe, no, sa itong City Health Office, kung usaw ilang gusto. Gusto ba nila ma-achieve ang makanak para sa katong dili makanak? Spacing, no? Spacing para sa mga pamilya nga sunod-sunod, no? Or kaning kuan, tawagan ni. Di na gusto ko magkaanak. And to think na ay usa, amot kung nabanggit ba dito sa video pero nabantay na nabanggit dito nga naay even 21 years old na lalaki napakapon gyud siya bisag wa siya anak. Gusto lang niya putlon
ang kining kwan no generational curse sa ilang pamilya. Siguro curse of poverty, no, nga magkalisod katungod sunod-sunod sila magkaanak, di ba? Mo nang isa sa mga kano sa ato pa dapat mga lalaki magsakripisyo na pod, no? Magsakripisyo pod about anang ingon anang klase nga mga butang, no? Lisod kayo mga katambayan kung permi na lang ingon ana gid ba nga babae magsakripisyo, wag abot sa kuan. Unsa ni? Total wang di man daw na makabawas imong performance daw gihapon, no? Kauban na imong asawa, no? Bisyo asawa nimo na ha? Kay na, basig nagpakapon ra kay para maka-anli ka. Na, sakit pud ka ana. Dili pwede. No? So, bitaw mga katambayan, no, nindot to siya nga kuan na pamalandungon mga higala, no? Nga ang kuan nato mga higala, no? Ato mga kalalakihan na nag-behavioral shift mga higala in terms of family planning. So, lakpakan. May matay kong oras ang ala sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, ang Radyo Publika Davao mga higala. Ako yung nakuha Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat o maing adlaw ka natong tanan.